talaga nito. Daya mo talaga. Pero sa gitna ng paglalakad, iniwanan daw si Renren ng lalaki at isinama lamang si Fatang. Pwede ka na umuwi. Sige na. Lagay mo na dito. Hindi, pwede ka na umuwi. Kaming dalawa na lang makakalakal. Kaya naman namin dalawa, di ba? Apa. Daya talaga nito. Sige na, akin na yan. Lagay mo na lang dito. Pagkain ko mamaya, ha? Hindi kita bibigyan. Sige na, pauna ka na. Dito, eh. Hindi ka, doon tayo banda. Hindi. Sige. Ano daw po sinabi sa kanya? Mangunguha daw po muna siya ng mga kalakal po. Tapos silang dalawa? Doon po sa kabila po sila. Ayon kay Renren, ang lalaking nakita sa CCTV at ang lalaking huling nakita niyang kasama ni Fatang ay walang iba kundi si Peter, ang tumatayong pangunahing testigo sa krimen na siya ring nagsumbong sa mga pulis. Yung case po in-file ko po na rape with homicide po. Pwede mo bang ituro kung sino yung nakita mo sa burol? Siya po, sir. Siya po yung nakita ko sa burol. Samantala, bukod kay Renren, isang lalaki rin ang nagtungo sa istasyon ng pulis upang maghayag ng kanyang nalalaman. Itinago namin siya sa pangalang Lito. Ayon kay Lito, kitang-kita niya kung paano isinilid sa sako ng suspect ni si Peter ang batang biktima. Ano ba talagang totoong nangyari? Dahil sa salaysay ng mga saksi, dagdag pa ang kuha ng CCTV mula sa pagiging saksi, naging pangunahing suspect sa pagpatay kay Fatang si Peter Aurieda. Wala naman tayong makitang bote dito eh. Meron yan. Kalaunan, inamin ni Peter ang nagawang krimen. Nahaharap sa kasong rape with homicide ang suspect ni si Peter Aurieda. Yung status po ng kaso po is ngayon po ito po ay nakapile po sa aming RTC Gumaka po noong March 4, 2024 po. Sa ngayon, nasa pangangalaga pa ng Atimon ng pulis ang suspect. Kilala mo ba yung bata? Hindi. Pero nakikita mo siya minsan-minsan. Dito po sa Bipa. Oo, doon nakikita mo na siya. Mga 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. 1 linggo po ako nagigilas. Bago pa lang.